Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ano sabi ng Comelec? Suspended muna. Antindi. Nung una, napakatapang ng Comelec. Anong sinasabi ng Comelec nung una? Nagpapasa sila, i-receive namin, magbibigay kami ng certification. Yun, ganun lang. Kaya tuloy-tuloy. Nagpapasa, certification, biglang nagwala yung mga Duterte sa Davao. Apektado lahat, buong Pilipinas. Teka muna, stop muna natin to. Puta, baka madamay tayo, sabi ng Comelec. Ano? Sino ang unang kumurap? Ginastusan nyo yung PI ng napakalaki. Ha? O, bakit? Ginastusan nyo ng malaki yung PI. Yung supposedly ay tatanggap. Pucha, hindi po pwede. Mayayari kami sa taong bayan. Teka, ibang klase pala tong mga Duterte. Akala namin spent force na tong mga Duterte. Ha? Akala namin kahit na ano nang gawin ng mga Marcos Romualdez, pwede na. Hindi pala. Nung nawanawagan, isang araw lang po. Alam niyo yung trinabaho nila? Kailan pa po yan? Last year, September yata sila nagsimulan trabahuin si Sara Duterte. Kung hindi ako nagkakamali, September 2023. Trinabaho nila yung confidential fund. Nanghingi kayo ngayon? Anong sinasabi nyo? Manghingi ng ebidensya? Bakit? Nagbigay ba kayo ng ebidensya nung inaakusahan nyo si Sara Duterte na may anomalya sa confidential fund? Wala kayong binibigay na ebidensya. Yan bang kay Pulong? Nagbigay kayo ng ebidensya na binulsan niya yan? Wala. Makapag-akusa lang kayo. Ngayon, bigla kayo maghanap ng ebidensya. Taong bayan na magpapasya kung sino pinaniniwalaan. Anong napahiya si Duterte dahil nagsabi yung PIDEA? Ang sabi ni Tatay Digong Anlinaw, nung mayor pa ako, yung PIDEA nung mayor pa siya. Ngayon, PIDEA ngayon na magsasalita. Kayo naman. Kayo ba pinanganak ngayon lahat? Iba yung PIDEA ngayon, iba yung PIDEA noon. Durog kayo ngayon. Comelec, bumigay. Stop muna. Ang gusto nyo siguro, no? I-railroad. Nakakatawa po kanina. Gusto nilang gawing malaking issue. Ha? Yung hindi pagpansin ni Lisa Romualdez. Pinagtatawanan ng mga nasa Twitter na Marcos loyalists. Hindi raw pinansin si Sara Duterte. Ano ngayon? Hindi ba tirang pikon yun? Ang itanim nyo, bakit naroon si Sara Duterte at naghatid? Di ba? Hindi nyo maipagpag si Sara Duterte. Ingat na ingat kayo. Lahat ng mga supporters, lahat ng mga vloggers, anong gustong gawin? Tanggalin na yan si Sara Duterte. Ha? Bakit ba nariyan pa yan? Lahat na ng kapatid, lahat na ng tatay. Correct. Lahat na ng tatay, lahat na ng kapatid na nanawagan na mag-resign to, binabanatan na si PRRD, pero wala kayong magawa kay Sara Duterte, kundi siraan lang. Bakit hindi nyo matanggal? Di ba? Pucha. Alam, kitang-kita sa reaction ni Lisa Marcos Yung gigil, yung galit, yung asar, sama-sama. Nung nakita si Sara Duterte doon. Hindi nyo, sa tingin nyo ba, hindi sinadya ni Sara Duterte yun na magpakita doon? Ano ba? Ano tayo? Political ano tayo? Banatan tayo sa politika? Political chessboard ang Pilipinas? Sige. Kala nyo magagaling kayo? Ano nangyari doon sa... Ito po ang sukatan ko Unang bira. Ano nangyari doon sa ginastusan nyo sa Quirino? Pinag-uusapan ba yung nangyari sa Quirino Grandstand? Ni isang salita doon, walang binabanggit sa mga dyaryo Akala nyo siguro, maghakot lang kayo. Yun ang pinakamalaki yung pagkakamali. Tinapatan nyo yun. Tinapatan nyo. Maaring mas marami kayong nahakot. Kasi hindi naman naghakot tong mga Duterte. In fact, marami pong hindi nakapasok dun
Doon po sa aming seminar ng mga leaders ni Duterte, marami pong hindi nakapasok dahil lang sa wala silang pangalan na ano, yung venue po ay sobra-sobra. Grabe, sabi ko nga, ibang klase talaga itong mga Duterte. Ano po nangyari sa Quirino? May nag-uusap po ba sa mga sinabi sa Quirino? Sa Quirino Grandstand? Wala pong epekto yan. Yung gusto sana nila na, ito, ang lakas-lakas ng Marcos. Binira sila ng magkakapatid na Duterte, tapos yung tatay, knockout. First round, bagsak. Tapos si Tambi ngayon, nawala na yung pangising-ising ni Tambi tuwing iba itsura ni Tambi ngayon. Nasabon siguro ng mga Marcos. Kung ano-ano kasi pinaggagawa mo. Ngayon, mukhang tameme si Tambi ngayon. Nawala na yung di ba pag ini-interview, akala mo yung napakataas ng tao na kayang-kaya niya lahat. Magtrabaho kasi sa Senado. Senado binibira niya na magtrabaho. Yung Duterte, hindi niyo mabira. Pakita kayo ng ebidensya. Bakit, Tambi? Nagpakita ba kayo ng ebidensya na may katiwalian sa confidential fund? Wala naman, tinanggal nyo lang. At napahiya si Sara Duterte. Nagpakita ba kayo ng ebidensya na may katiwalian sa 51 billion? Wala naman, pinakalat nyo lang para may pantira kayo. Nagpakita ba kayo ng ebidensya? Bakit nyo inimbitahan yung ICC? Anong purpose ng pag-imbita nyo sa ICC? To show fairness? Hindi. Para ipakulong si Duterte. Si Duterte lang naman may kaso. Yung sunod-sunod yung ginawa, simula September hanggang kay pulong na 51 billion, isang araw lang tinapatan ng mga Duterte. Yun ang tinatawag na impact. Yun ang tinatawag na genius move. Sa totoo lang, yung bira ninyo sa mga Duterte na napakahaba na, walang epekto eh. Sino number 1? Sa presidential survey, Sara Duterte. Nakahabol na nga yan si naungusan na nga ni Tulfo. Wala na rin si Tulfo ngayon. Iniiwan na rin ni Sara Duterte. Yan, bago pa sila bumira, bago pa bumira yung mga Duterte. Ngayon, expect nyo gaano nakataas sa rating susunod yung mga Duterte. Sasabihin nyo, kala nyo effective yung fentanyl sa mga utak nyo, mga supporter. Kasi kinakailangan yung may paliwanag eh. Bakit? O sa totoo lang, kayo, mga supporter, di ba gusto nyo nang ipakulong si Digong? Kasi sedisyon. Sige nga, subukan nyo ngang hulihin. Bakit hindi ipakulong? Sasabihin nyo. Bakit hindi nyo, wala kayong magagawa sa mga Duterte? Hindi nyo ba naisip na baka sinadya ni Digong yan? Hindi nyo kayang isipin yung iniisip nila eh. Advance sila mag-isip lahat eh. Di ba? Habang pinagre-resign, tignan nyo si Sara Duterte. Kung paano niya siya magsalita, paano niya bibirahin na naman si Sara Duterte. Habang umatake ang kanyang mga kapatid. Wala kayong magagawa, pinagtatanggol ako. Yung sinasabi ni Sara Duterte, dahil kagagawan nyo rin yan. Pero ayaw ko mag-resign si BBM. Pero kayo, tinanggap na ninyo, People's Initiative, no? Tinatawanan lang ba? O di ayos. Tinatawanan lang ni PBBM. Pero ano po impact nun sa international community? Hindi nyo naisip yun, no? Bakit na nga uli? Ito, tanong lang natin, ha? Bakit na nga uli umiikot si BBM? Bakit na nga uli? Kaya umiikot si BBM. Walang impact sa inyo yan kasi mahina kukotin nyo eh. Talagang walang impact yan kasi mahina kukotin nyo. Pero sa gobyerno ni BBM, malakas po impact niyan. Tanungin kita, bakit na nga umiikot sa buong mundo si BBM? Naghahanap ng international investors. Thank you very much. Sa wakas, meron din nagpa-star. Amador Puertes, nagpa-star. May nagpa-star din, no? Amador Puentes, maraming salamat sa 10 stars. Hindi, tanongin ko ulit kayo. Bakit na nga umiikot sa mundo? Para mag-attract ng foreign investors. Walang impact ha. Sa tingin nyo, makaka-attract pa siya ngayon? Sa tingin nyo yung mga international investors, hindi yan nakikinig kay Duterte? Isip-isip kasi kayo. Akala nyo, thank you very much kay Lou Shepard na nagbigay po sa atin ng 50 stars. Yan si Lou Shepard. Thank you very much po. Lou Shepard. Sa tingin nyo yung international community, hindi yan makikinig sa dating Pangulo na sikat na sikat? Saan ba sikat si Duterte? Sa war on drugs.
Sa war on drugs sikat. Tapos in-announce niya na may addict tayong presidente. Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin niyo epekto nun? Sa inyo walang epekto kasi kahit na anong gawin sa inyo, supporter kayo eh. Ganun talaga. Di ba? Sa tingin nyo, wala nakanood niyan, dito lang yan. Ay, Pandabaw lang yan. Bawal yung panoorin sa ibang bansa. Yun sa tingin nyo? Real talk tayo naman. No? Mag-real talk tayo. Alam nyo, lahat ginagawa nitong Malamang sa malamang mga kaibigan yung salta ngayon kumalat na talaga. administrasyon na to. Kasi wala nang pumapasok eh. Tokis-tokis lang nila yung mga pangako na pumapasok. Tapos na. Ano sabi ng Comelec? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.